Ipinahiya niya ito sa harap ng buong paaralan. Ang hindi niya alam, isa siyang reborn survivor ng apocalypse, na may kapangyarihang mag-utos ng solar flames at talunin ang mga halimaw sa isang suntok. Sa 364 na araw, ang mundo ay babagsak sa kaguluhan. Ngunit si Fang Yi ay hindi ang parehong batang lalaki na minsan niyang kinaawaan, siya lang ang pag-asa ng sangkatauhan. Matapos gisingin ang isang misteryosong sistema mula sa bingit ng universe, nagsimulang sumipsip si Fang Yi ng mga anomalya ng aura. Nakuha ang ginintuang pamamaraan ng paghinga ng araw at na-encode ang enerhiya ng yang sa mga sandata. Habang ang mundo ay tumatakbo pa rin sa mga grado at pera, siya lamang ang nakakaalam na ang panahon ng mga cultivator ay tumataas, habang ang mga estudyante ay natarante sa mga heatwave at bumabagsak na abo. Lumalakad siya sa mga disaster zone at lumalabas na kumikinang, habang tumatakas ang iba. Binubuksan niya ang mga sandata ng espiritu, nililinis ang mga sirang lupain, at nakipaglaban sa mga mutated na hayop gamit ang mga gintong kamao. Pinanday niya ang eskarlata na apoy na espada sa pamamagitan ng pagbulusok nito sa lava. Tinatalo niya ang mga halimaw sa pamamagitan ng pagkagat sa kanilang mga kuko, kahit na ang Cultivation Association ay nanunood, na nabigla sa isang pioneer na sumusulong ng mas mabilis kaysa sa sinumang nakita nila. Kapag ang iba ay naghahangad na nakawin ang kanyang mga natamo, ang isang nagniningas na pag-indayog ay naghihikayat maging ang mga kaaway ay humingi ng awa. Matatapos na ang mundo, ngunit nakita na ito ni Feng Yi minsan, at sa pagkakataong ito, babaguhin na niya ito. Nagsisimula ang kwentong ito sa ilang system window na nagpapalam sa mga mamamayan tungkol sa serye ng mga maanumalyang kaganapan na nagaganap sa buong mundo. Isang higanteng abalone ang naiulat na natagpuan ng mga mangingisda sa baybayin, napakalaki na kahit 10 tao ay hindi makapaligid dito, na pinaghihinala ang isang mutation na dulot ng nuclear wastewater. Mayroon ding impormasyon tungkol sa isang sinaunang puno sa isang lugar ng turista na lumalaki ng ligaw, kumakalat ang mga ugat nito ng kilometro, at mga bitak na lumilitaw sa lupa dahil sa isang posibleng abnormal na pulso ng lupa. Ang mga abiso ay nagpatuloy sa mga higanteng baging na nahuhulog mula sa langit, na ginagawang totoo ang mga engkanto at may balita na ang mga subway track ay nawasak sa maraming lugar, na nagresulta sa ilang mga nasawi. Walang nagbigay pansin dahil alam nilang ang lahat ng ito ay hindi hihigit sa isang grupo ng mga sensationalist na headline, hindi masyadong naiiba sa maling alarma tungkol sa kagat ng zombie taon na ang nakakaraan. Maraming mga mag-aaral ang nagtipon sa harap ng paaralan, isinasaalang-alang na ang mga lokal na alingaungaw ay mas kawili-wili kaysa sa mga balita. Biglang nabaling ang kanilang atensyon sa papalapit na figura. Ito ang kagandahan ng paaralan na si Chu Qingli. Kaagad, nag-isip ang karamihan kung sa wakas ay makikipaghiwalay na siya sa kanyang nobyo. Ayon sa kanila, ang relasyon ay walang iba kundi isang gawa ng kawang-gawa sa kanyang bahagi. Si Chu Qingli ay natanggap na sa Chengcheng University, habang ang kanyang kasintahan ay hindi pa nakapasok sa isang disenteng unibersidad. Dahil dito, ang kanilang mga kinabukasan ay nasa ganap na magkakaibang antas. Lumapit si Chu Qingli kay Fang Yi at tinawag ang kanyang atensyon. Lumingon si Fang Yi na medyo curious, sa malamig na ekspresyon, ipinaliwanag niya na pinag-isipan niya ito at hindi makatutuhanan ang kanilang relasyon. Ang pag-ibig sa paaralan ay palaging umabot sa punto kung saan nagising ang isa at napagtanto na hindi sila para sa isa't isa. Ang isang buhay na magkasama, ayon sa kanya, ay nangangailangan ng hindi lamang lakas ng loob, kundi pati na rin ang pagiging tugma. Para sa lahat ng kadahilanang ito, pinakamahusay na tapusin ang mga bagay. Inisip niya nang may pang-aalipusta na kahit anong pilit nitong makuha siya pabalik, imposible yun, nanatiling tahimik si Fang Yi, at nang mapansin ito, inisip ng mga tao na ang kawalan niya ng reaksyon ay dahil sa sobrang gulat niya na siya ay bumagsak o nawalan ng malay. Kung tutuusin, siya ang kagandahan ng paaralan. Inaasahan nila sa ating bida na siya ay nakaluhod, nagmamakaawa ng isa pang pagkakataon, gayunpaman, sa pagmamasid sa kanya, napagpasyahan lamang nila na hindi siya katugma sa isang mayaman at magandang babae. Isang polaka na nagnanais ng isang swan, sa isang kalmadong tingin, pumayag si Fang Yi na makipaghiwalay sa kanya. Iniwan si Chu Qingli at ang iba pa sa gulat. Nang makitang wala na siyang masabi, tinalikuran siya ng ating bida at nagpas siyang umalis. Nagpanik siya at tinawag siya.
Sa isang matalim na tingin, lumingon si Fang Yi at tinanong kung ano ang gusto niya. Habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit, nilinaw niya na wala siyang pakialam kung ano ang iniisip nito o kung anong mga trick ang kanyang gagamitin, hindi siya babalik sa kanya. At gusto niyang maging malinaw ito, sinimulan siyang titigan ni Fang Yi at hiniling sa kanya na huwag purihin ang sarili, na tinawag siyang kagandahan ng paaralan. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata niya sa gulat, na ikinamula niya. Ang iba ay nabigla sa inasta ni Fang Yi. Alam ni Fang Yi na si Qiu Qingli at ang iba pa ay walang ideya kung ano ang mangyayari. Alam niya na ang kasalukuyang mga tuntunin ng lipunan, tulad ng pera at edukasyon, ay malapit ng maging abo. Hindi nila alam na siya ay bumalik mula sa isang sakuna sa hinaharap, isang lalaking muling isinilang sa timeline na ito. Dahil dito, ang Qiu Qingli na nauna sa kanya ay, para sa kanya, ay isang malayong estranghero sa ibang buhay. Umalis si Fang Yi sa paaralan, mayroon siyang mas mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Para sa kanya, ang mga kagandahan at reputasyon ng paaralan ay hindi nauugnay, dahil ang lahat ng bagay ay malapit ng ganap na muling magbago ng ayos. Ang tunay na krisis ay nagbabadya sa buong sangkatauhan sa Blue Star. Nagsimula ang lahat noong nakaraang gabi, nang magising si Fang Yi at ipinakita sa kanya ng ilang kakaibang bitak ang hinaharap, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng system na may nakitang pagbawi ng aura. Ang buong pag-activate nito ay magaganap sa loob ng 364 na araw, 11 oras, at 59 na minuto. At kapag nangyari ito, ang mundo ay sasailalim sa isang hindi pa nagagawang pagbabago. Medyo nalilito si Fang Yi. Ilang figure ang lumitaw sa kanyang harapan, at ang sistema ay nagsiwalat na ang mga patakaran ng lipunan ay muling isusulat. Ang panahon ng mga cultivator ay malapit nang dumating at kapangyarihan ang magiging bagong pamantayan. Medyo na-curious ang ating bida, iniabot ang kanyang kamay at tinanong kung sino ito, pagkatapos ay isang kakaibang liwanag ang nagsimulang lumitaw sa kanyang harapan. Lumitaw ang isang window ng system, na nagpapaliwanag na nagmula ito sa mga hangganan ng universo at gumamit ng mga top-tier na algorithm na isinama sa mga lihim ng kosmiko. Ang tungkulin nito ay automatikong makabuo ng mga diskarte sa paglilinang batay sa mga espiritual na materyales na hinawakan ng host, na nagpapakita na ang mga kasalukuyang pamamaraan ay zero. Nagsimulang iabot ni Fang Yi ang kanyang kamay, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang dumaan ang kanyang kamay sa bintana ng system. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malakas na halimaw at nagsimulang umungol. Si Fang Yi ay paralisado, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa loob ng bibig ng halimaw ay isang bangkay, at ang sistema ay nagsiwalat na ito ang kanyang katapusan bilang isang ordinaryong tao, pati na rin ang kapalaran ng bilyon-bilyon sa Blue Star. Napalunok ng laway si Fang Yi at hindi naiwasang makaramdam ng takot. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nagsimulang magmuni-muni si Fang Yi at inalala ang kanyang nakaraang buhay. Isa lamang siyang karaniwang tao, na dala sa agos ng mga pangyayari, nagpupumilit lamang upang mabuhay ng may pag-asang malampasan ang sakuna. Gayunpaman, nasaksihan niya ang pagbagsak ng kanyang bansa at ang pagdurusa ng mga tao. At sa huli, hindi siya nakatakas mula sa mga mutated na hayop. Naalala niya ang pagkamatay sa kawalan ng pag-asa, puno ng galit, at may matinding pagnanais na maghayganti. Nagsimulang lumiwanag ang kanyang mga mata sa determinasyon, habang iniisip niya na marahil ito ang dahilan kung bakit siya napili ng sistema at ibinalik 1 taon bago ang pagbawi ng aura. Sinimulan niyang iabot ang kanyang kamay, alam na sa sandaling ito, karamihan sa mga tao ay walang ideya tungkol sa pagbabagong darating. Hinawakan ni Fang Yi ang mga fragment ng system at nagpa siya na gagamitin niya ang bawat anomalya na dulot ng aura sa kanyang kalamangan. Ang sistema ay nagsimulang magsimula ng isang bagong pagsusuri. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ng ating bida, nang ipaalam sa kanya ng system na matagumpay itong nalink, ang isang bagong landas ay na-unlock, at ngayon ang lahat ng umiiral ay maaaring magamit bilang materyal. Ang kanyang misyon ay upang mangolekta ng makapangyarihang mga pamamaraan at kakayahan upang maging isang malakas na cultivator at iligtas ang mundo. Sa lungsod, ipinaalam sa mga tao na ang sangkatauhan ay nahaharap ngayon sa isang hindi pa nagagawang krisis. Ang mga sagot ay hindi mahanap sa nakaraan.
Ang tanging pagpipilian ay upang umangkop sa kanilang sariling lakas. Nagulat ang lahat, maliban kay Fang Yi. Nang buksan niya ang kanyang telepono, nakita niya ang ilang mga notification. Naunawaan niya na hindi kinumpirma o itinanggi ng gobyerno ang kakaibang phenomena, na nililimitahan ang sarili sa pagsasabi sa mga tao na maghanda. Nang dahil dito, alam niya na ang banayad na paraan ng Jia Nation sa pagbibigay ng babala, dahil ang mga ulat na minsang itinuturing na gawa-gawang kalokohan ay hindi kailanman magiging viral sa ganitong paraan. Puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata nang magsimulang maalala ang nakaraan. Alam niya na ang hindi direkta at tahimik na diskarte na ito ng Jia Nation ay nakatulong sa mga mamamayan na manatiling kalmado at magtiwala sa kanilang bansa. Ito ay isang mahirap at mabagal na pamamaraan, ngunit mas epektibo kaysa sa kaguluhan at putok ng mga kalapit na bansa. Pagkatapos ay naalala niya na sinabi sa kanya ng sistema na maaari niyang gamitin ang anumang bagay, na nangangahulugang dapat siyang pumunta saan man naganap ang mga anomalya. Natuon ang atensyon niya sa telepono. Ito ang numero 1 trending na balita. Ang UV index sa Chingcheng University ay umabot sa isang makasaysayang record ng siglo. Dahil dito, naglabas ng heat warning na humihimok sa mga bagong estudyante na magsagawa ng mga pag-iingat sa kaligtasan at gumamit ng sunscreen. Ang mga mag-aaral ay medyo nalilito, dahil iniisip nila na kahit na ang pinakamahusay na mga universidad ngayon ay gumagamit ng sensationalist na advertising, itinuring nila na ito ay hindi totoo. Tiyak na isang bayad na paksa upang maging trending, dahil ang init ng ganoong kalaki ay maaaring pumatay ng mga tao. Tumingala si Fang Yi sa langit at nakitang puno ito ng mga ulap, pagkatapos ay i-activate ang UV meter at nakitang ito ay nasa 0. Medyo nalilito siya, dahil hindi niya maintindihan kung paano mag-iba ang panahon, dahil 15 minuto lang ang layo ng Chingcheng University sa pamamagitan ng kotse. Na-publish ang mga larawan ng nagniningas na araw sa itaas ng universidad, at sinabihan ang mga estudyante na magpapatuloy ang pagpaparehistro ng bagong estudyante, ngunit dapat nilang iwasan ang North Gate dahil sa mataas na UV index at ang lahat ng iba pang pasukan ay bukas, dahil nanatiling bukas ang lahat ng iba pang pasukan. Hindi mapigilan ni Fang Yi ang mapangiti, alam niyang noong unang pagkakataon ay nagkaroon ng mga anomalya. Iniisip lang ng karamihan na isa itong publicity stunt, at siya lang ang nakakaalam ng katotohanan. Nagsimulang magningning sa tuwa ang kanyang mga mata, dahil dumating na ang kanyang unang pagkakataon. Nagpalit ng damit si Fang Yi at pumunta sa Chingcheng University, lahat ay may dalang payong, sa sobrang init ay nalaglag na ang mga dahon ng mga puno. Nagpunta ang ating bida sa North Gate ng Chingcheng University, ang hindi gaanong masikip sa lahat. Alam niyang tiyak na may mali sa lugar na ito, nagsimulang bumaba ang makintab na abo mula sa langit. Habang ang mga estudyante ay tumatakas upang maiwasang mapaso hanggang mamatay, ang atensyon ni Fang Yi ay nakatuon dito. Umupo siya at nagpas siyang hawakan ito. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang kanyang daliri, nagsimulang lumabas ang matinding kumikinang mula rito, at iniulat ng system na nakadetect ito ng matinding pagbabago-bago sa attribute na yang, na na-unlock ang template ng data nito. Nagsimulang pumasok ang enerhiya sa katawan ni Fang Yi, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Isang matinding liwanag ang nagsimulang lumabas sa katawan ng ating bida. Tinakpan ng mga tao ang kanilang mga mata upang maiwasang mabulag. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari at naisip nila na naghahalucinate sila. Nagsimulang sunugin ng enerhiya ang mga damit ni Fang Yi, dahilan para itinikom niya ang kanyang mga ngipin ng mahigpit. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang ulo at nagsimulang mabaliw, hindi alam kung tapos na ang sistema sa pag-compile. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay, na kumpleto ang compilation, at nakuha ni Fang Yi ang isang yang attribute technique, ang Golden Sun Breathing Technique. Mamaya, ito ang araw para sa mga bagong mag-aaral na magparehistro sa Chingcheng University. Dumating sa registration area ang ex-girlfriend ng pangunahing karakter natin. Nag-aalok ang isang lalaki na dalhin ang kanyang milita para sa kanya. Di nagtagal, mas maraming lalaki ang lumapit upang subukang kunin ang kanyang atensyon, ngunit tinanggihan niya silang lahat, na sinasabi sa kanila na hindi niya kailangan ang kanilang tulong. Nakatingin siya sa maswerteng magkasintahan sa malapit, naisip niya na siya ay walang pag-asa sa pag-ibig. Ngunit pagkatapos ay kumislap ang maliwanag na gintong liwanag,
na ikinagulat niya at ng iba pang mga estudyante. Isang boses sa loudspeaker ang nagsasabi sa lahat na lumayo sa North Gate. Seryoso ang itsura ng dalaga at nagpas siyang puntahan kung ano ang nangyayari. Sa North Gate, isang malaking pagsabog ng ginintoang enerhiya ang nagliliwanag sa lugar. Lumilitaw ang isang madilim na figura mula sa usok, na nagbibigay ng isang malakas na pakiramdam. Huminga siya ng malalim, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang malakas na gintong liwanag. Ang isang screen ay lumitaw, na nagsasabi sa kanya na nakagawa siya ng isang bagong pamamaraan at nakakuha ng 50 puntos. Ang lalaki ay tumitingin sa screen at nagtataka kung para saan ang mga puntos, na pagpasyahan niyang hindi ito mahalaga sa ngayon, ngunit malamang na magiging kapaki-pakinabang sa ibang pagkakataon. Lumipas ang oras, at gabi na ngayon, na may kakaibang buwan sa kalangitan, ang binata ay nagsimulang magsanay ng kanyang bagong pamamaraan sa paghinga. Kinabukasan, isang maliwanag na araw ang nasa kalangitan, at isang bagong enerhiya ang kumalat sa unibersidad. Napansin ng ilang estudyante na madilim at malamig ang langit sa isang segundo habang tumatakbo sila sa North Gate. Maraming tao ang nagkukumpulan doon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nagalit ang presidente ng unibersidad at nagtanong kung bakit walang nakinig sa babala na lumayo. Itinulak ng grupo ang karamihan, na tumabi para sa kanila habang papunta sila sa gitna ng lahat. Ang isang nakahod na tao na may seryosong hitsura ay nagsasabi sa presidente na ganap na harangan ang North Gate. Sa sandaling yun, sinabi ng isang sistema kay Fang Yi na nilinis niya ang isang maruming lugar. Nalaman niyang alam na ng gobyerno ang tungkol sa mga lugar na ito at iniisip niya kung may iba pang katulad niya. Nang marinig ng binata ang isang alerto tungkol sa mga taong hindi pinapayagan sa lugar, alam ng binata na naging seryoso ang mga bagay. Nakikita ng mga estudyante ang mga taong nakauniporme at nagtataka kung sila ay mula sa hukbo. Mula sa isang rooftop, nakita ni Fang Yi na nakakakuha ng maraming atensyon ang kaguluhan, sa kanyang pulang mata na kumikinang. Nagpasya siyang oras na para umalis at tumalon sa gusali. Sa ibaba, ang misteryosong nakahod na tao ay naglalakad sa lupa, nabasag dahil sa enerhiya. Tinitingnang mabuti ng nakahod na figure ang eksena, ang taong ito ay lumuhad at humipo sa lupa upang madama ang anumang natitirang enerhiya. Pagkatapos, pinulot niya ang isang piraso ng lupa upang mas masusing tingnan kung ano ang nangyari. Pinag-aaralan nito ng nakahod na figura at napagtanto na ang isang tao ang sanhi ng enerhiya. Sa sandaling iyon, sinimulan ng mga opisyal ang pagpapalabas ng mga estudyante, habang ang taong nasa hood ay nanunood mula sa malayo. Sa dami ng tao, laking gulat ng ex-girlfriend ng ating bida nang mabalitaan na isang tao lang ang gumawa nito. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang figura na tumatalon at nagtataka kung ex niya yon. Ngunit mabilis niyang itinulak ang pag-iisip na yun, sa kanyang mga grado, hindi na siya makapasok sa paaralang ito. Sa bahay ni Fang Yi, lumulubog ang araw at lumitaw ang gabi. Nakahiga sa kanyang kama, ang binata ay nagreklamo na ang kanyang katawan ay mainit pa rin, kahit na pagkatapos ng malamig na shower. Dahil sa init, natatakot siyang hindi siya makatulog. Nag-aalala rin siya na dahil sa nangyari ngayon ay baka may nakapansin sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang sikat na balita tungkol sa isang kultibasyon na asosasyon. Naalala ng binata na akala ng lahat noon ay biro lang ito sa internet. Noon pa lang, naalala niya ang mga nakahod na tao sa unibersidad at iniisip niya na dapat sila ay mula sa asosasyon. Nagtataka, binuksan niya ang kwento ng balita upang basahin ang buong artikulo. Ipinapaliwanag nito ang iba't ibang antas ng paglilinang, mula sa mga Ghost Act hanggang sa kabuuang Transcendence. Sa mga komento, biro ang iniisip ng mga tao, ngunit iniisip niya kung totoo ang anunsyo. Iniisip ni Fang Yi kung paanong hindi niya alam ang alinman sa mga ito sa kanyang nakaraang buhay bilang isang normal na tao. Nakaupo sa kanyang kama, iniisip niya ang tungkol sa samahan ng paglilinang at nagpas siyang subukan muli ang kanyang pamamaraan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumutok upang simulan ang kanyang pagsasanay. Sa sandaling yun, nagsisimula siyang pawisan habang dumadaloy ang malakas na gintong enerhiya sa paligid niya. Nagsisimula siyang lumutang sa kanyang silid, na napapalibutan ng maliwanag na gininto ang kumikinang. Isang liwanag ang bumungad sa kanya. Ang unang hakbang ay palakasin ang kanyang katawan para hawakan ang kapangyarihan ng langit at lupa.
Matagumpay niyang nakontrol ang enerhiya at hinuhubog ito sa isang banal na palakol, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag, at siya ay nakangiti, pakiramdam na puno ng kapangyarihan. Sinasabi sa kanya ng system na naabot na niya ang antas ng Dushoy at binibigyan siya ng 50 pang puntos, naaalala ng lalaki ang mga punto at binabasa ang screen, na nagsasabing bukas na ang isang bagong landas. Ipinapaliwanag ng system na ang mga puntos ay maaaring gamitin upang ilagay ang pinagsama-samang data sa anumang bagay. Iniisip niya ang ideya ng paglalagay ng kapangyarihan sa isang bagay at tinitingnan ang kanyang mug sa mesa. Inilahad niya ang kanyang kamay patungo sa mug na may ginintoang kislap ng kapangyarihan. Nagtatanong ang system kung gusto niyang gumamit ng isang punto para ilagay ang attribute na yang sa mug. Napagtanto niya na ito ay tulad ng pagkabigla sa isang bagay upang bigyan ito ng isang espesyal na kapangyarihan. Iniisip ng binata na kung gagawin niya ito sa isang sandata, ito ay magiging kanyang sariling espesyal na bagay para sa pakikipaglaban. Siya ay nagpasya na ang pagkakaroon ng isang pinalakas na sandata ay magiging napakahalaga para sa kung ano ang darating. Nakahanap ang lalaki ng isang maliit na espada sa kanyang istante at nagpas siyang subukan ang kapangyarihan dito. Iniisip niya na kung gagana ang pagsubok, bibili siya ng totoong sandata para maging handa sa mga halimaw. Biglang may kakaibang ingay mula sa labas ng gusali ang nakakuha ng atensyon niya sa kalagitnaan ng gabi. Sa labas, isang maitim na nilalang na may malalaking kuko ang nanunood sa apartment ni Feng Yi. Sa kumikinang na pulang mata, ang kakaibang nilalang ay nagpapakita ng matatalas na ngipin sa dilim, mukhang isang higanteng demonyong kuneho at naghahanda sa pag-atake sa gusali. Ngunit sa loob ng apartment, walang ideya ang lalaki na may darating na panganib. Nakahiga sa kama, hindi komportable ang lalaki mula sa kanyang bagong cultivation technique. Sa kanyang mapupulang mga mata, iniisip niya kung saan nanggaling ang tunog na parang daga. Sa palagay niya ay hindi mula sa loob o mula sa mga tubo ang tunog, at maaaring ito ay alagang hayop ng kapitbahay. Sa paglalakad sa sala, naisip niya na sa kanyang mas mahusay na pandinig, normal na marinig ang mga kapitbahay. Pagkatapos ay itinuon ng lalaki ang kanyang pandinig upang makinig ng mas mabuti sa kakaibang tunog. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niyang may mali at naging alerto. Pumunta si Fang Yi sa pintuan at humarap sa nakakatakot na nilalang doon mismo sa madilim na pasilyo. Sa pasilyo, lumilitaw ang kakaibang nilalang na may mapupulang mga mata at tinititigan siya, na handang umatake. Nagulat siya at nakilala ang mutated beast. Isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ang nakakatakot sa kanya. Kasabay nito, isang drone ang lumilipad sa lungsod sa gabi, na nagpapakita na alam ng iba ang tungkol sa panganib. Sa tuktok ng isang gusali, isang batang babae ang nagreklamo na hindi pa rin nila nahuhuli ang kuneho na kumakain ng isang pambihirang prutas. May lollipop sa kanyang bibig, ang dalaga ay tila napakakalma at may kumpiyansa sa misyon. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang koponan na patuloy na magpadala ng kanyang mga update tungkol sa target na kanyang hinahanap. Pagkatapos nito, ang misteryosong batang babae ay tumalon mula sa tuktok ng gusali upang simulan ang paghabol. Nahuhulog ng napakabilis, madali siyang gumagalaw sa pagitan ng malalaking gusali ng lungsod. Biglang naramdaman ng dalaga ang kapangyarihan ng mutated beast at napagtanto niyang papalapit na siya rito. Sa kanyang mga mata na kumikinang, sa wakas ay natagpuan niya ang nilalang at naghanda para sa isang labanan. Ang mahiwagang mga ngaso ay damapo ng husto sa isang rooftop, gumagalaw ng may kamanghamanghang kasanayan, tumatakbo pababa sa gilid ng isang gusali, nakuha niya ang utos na habulin ang target kahit na ano. Sa perpektong landing, ang dalaga ay patuloy sa kanyang paghabol ng walang tigil. Tumalon mula sa gusali patungo sa gusali, nagbabala siya na ang nilalang ay kumain ng isang espesyal na prutas at maaaring mag-evolve. Sa sandaling yon, nakita ng isang lalaking nagtatrabaho ng late ang isang bagay na mabilis na dumaan sa kanyang bintana at labis na nalilito. Iniisip niya kung may nakikita ba siya. Ngunit sinisigawan siya ng kanyang amo na nakatayo lang sa paligid. Samantala, ang mga ngaso ay nakatayong parang anino sa harap ng buwan sa ika-65 palapag. Bumalik sa apartment, hinarap ni Fang Yi ang kakaibang nilalang, na sumisigaw sa kanya. Sa kanyang mga gininto ang mata, alam niyang nagbago na ang kanyang katawan, at ngayon ay kayanan niya itong labanan ng patas. Ang nilalang pagkatapos ay umaatake gamit ang kanyang mga kuko,
ngunit ang binata ay umiwas ng may kamanghamanghang bilis. Iniisip ni Fang Yi na talagang nagbago ang kanyang katawan, at ngayon ay nakikita na niya ang mga pag-atake sa slow motion. Na may sun energy sa kanyang kamay, nagtataka siya kung bakit may mutated beast na nandito kaagad. Pagkatapos ay naaalala niya ang mga bagay mula sa kanyang nakaraang buhay at nakaharap sa halimaw. Alam ng lalaki na ang nilalang ay hindi pa ganap na nag-evolve, at ang gabi ay nagpapalakas at mas nagagalit. Kaya sumugod siya para umatake, dahil kailangan niya itong pigilan, o lahat ng tao sa gusali ay mamamatay. Nakuha ni Fang Yi ang nilalang gamit ang kanyang kamay na puno ng enerhiya. Sa nakakagulat na lakas, kinagat ng lalaki ang kakaibang nilalang nang walang takot, mahigpit niyang hinawakan ang halimaw, at ang kanyang mga ginintoang mata ay kumikinang na may malamig at nakatutok na tingin. Pagkatapos ay pinaikot ng binata ang nilalang sa hangin at napagtanto na ang buntot nito ay ang mahinang bahagi nito. Sa pagkuha ng kanyang pagkakataon, hinawakan niya ang buntot ng hayop ng buong lakas. Inihagis ni Fang Yi ang halimaw sa bintana, at nabasag ito dahil sa lakas. Gamit ang kanyang kamao na kumikinang na ginto, naghahanda siyang magland ng isang malakas na suntok. Ang lalaki ay bumaril ng isang sinag ng enerhiya na tumama sa nilalang sa hangin. Ang halimaw ay pagkatapos ay ganap na natatakpan ng maliwanag na gininto ang sinag ng liwanag. Ngunit kinukuha ng kakaibang nilalang ang ginintoang enerhiya gamit ang mga bibig nito at sinubukang kunin ang kapangyarihan nito. Napagtanto ni Fang Yi na sinusubukan ng halimaw na nakawin ang kanyang kapangyarihan, at lumaban siya. Sa tingin niya ay masyadong malakas ang kapangyarihan ng araw at sinisira lang ng kuneho ang sarili. Di nagtagal, isang gintong pagsabog ang sumasakop sa halimaw, na hindi kayang hawakan ang ganoong kalaking enerhiya. Sa katabing gusali, isang mag-asawa ang nagising mula sa ingay, at ang lalaki ay nagtataka kung ito ay kulog. Pagkatapos ay pumunta siya sa bintana upang tingnan, ngunit walang nakitang kakaiba sa labas. Ang ating bayani ay damapo sa sahig, napapaligiran ng kung ano ang natitira sa kanyang ginintoang enerhiya. Iniisip ng binata na parang gutom na multo ang nilalang na sinusubukang kainin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng laban, bumagsak ang mata ng halimaw sa sahig, naglalabas ng kakaibang itim na usok. Sa seryosong tingin, tinitigan niya ang natitira sa nilalang na kakatalo niya lang. Nang walang pag-iisip ng 2 beses, ang lalaki ay tinapakan ng husto ang mata, na dinurog ang natitirang hayop. Naiintindihan niya na ang nilalang ng gabi ay desperado para sa kanyang kabaligtaran na yang type na kapangyarihan. Iniisip ng binata na kung normal lang siya ay madaling kainin ng halimaw ang lahat ng tao sa gusali. Sa pamamagitan nito, alam niyang kailangan niyang matuto ng higit pang mga pamamaraan upang harapin ang mga panganib sa hinaharap. Samantala, isang misteryosong batang babae ang tumalon sa hangin sa liwanag ng buwan, na mukhang isang mangangaso. Sa kamangha-manghang bilis, tumakbo ng napakabilis ang dalaga sa gilid ng isang gusali. Nang makarating siya sa eksena, ang misteryosong mangangaso ay nagulat. Nakatayo doon sa kalagitnaan ng gabi, iniisip niya kung may nakatalo na sa kanyang target. Nakaluhod sa lupa, sinabi niya na ang target ay nawasak, at susubukan niyang i-recover ang attribute ng residual night. Ngunit nang hawakan niya ang labi ng halimaw, nagulat siya sa isang gintong enerhiya na nandoon pa rin. Nakaramdam ang dalaga ng matinding init at nag-aapoy na kapangyarihan na nagpa-atras kaagad sa kanya. Naaalala ng kabataang babae ang enerhiya mula sa gate ng unibersidad, at naiintindihan na hindi ito isang pagkakataon. Matapos ang pagtuklas na ito, ang batang babae ay lumingon sa kanyang tagapagbalita na may seryoso at determinadong itsura. Sinabi niya sa kanyang base na ang target ay pinatay ng isang makapangyarihang bagong forerunner na may espesyal na kakayahan. Isang boses sa kanyang communicator ang nagtatanong kung ang parehong tao ang naglinis ng gate at pinatay ang kuneho. Kinukumpirma ng isang lalaki na wala silang impormasyon sa taong ito, at dapat siyang i-recruit ng asosasyon. Sumang-ayon ang babaeng kulay pilak ang buhok sa plano. Pagkatapos ay maingat niyang inilagay ang maliit na apoy ng enerhiya sa isang lalagyan sa kanyang damit. Sinabihan siya ng kanyang amo na itigil ang kanyang iba pang mga misyon at tumuon sa paghahanap ng bagong forerunner. Sa pagkakataong yun kumuha siya ng lollipop, mahinaong binuksan ng misteryosong mangangaso ang lollipop na hawak niya.
inilagay ng dalaga ang lollipop sa kanyang bibig at sinasabing lubos niyang naiintindihan ang bagong mission. Ngunit bago niya simulan ang misyon, sinabi ng batang babae na kailangan muna niyang kumuha ng milk tea para makapagpahinga. Ang isang boses sa tagapagbalita ay nagtataka kung sino ang misteryosong taong ito na may napakaraming kapangyarihan. Sumang-ayon ang dalaga na tama ang presidente, at kailangan niyang makilala ang makapangyarihang master na ito. Nagsisimula ang araw ni Feng Yi sa pagsikat ng araw, siya ay nag-inat, handa ng magsanay. Alam niyang ang paggising ng maaga ay mabuti para sa kanyang kapangyarihan, kaya naghahanda siya para sa isa pang sesyon, ginagamit ng manlalaban ang kanyang paraan ng paghinga, na kumukuha ng gininto ang enerhiya sa umaga, habang pinupuno siya ng enerhiya, kumikinang ang kanyang mga mata ng gininto ang kapangyarihan. Pumasok siya sa kaharian ng Ghost Axe at naramdaman ang paglitaw ng kapangyarihan ng pamamaraan, isang biglaang pagsabog ng enerhiya ang nagulat sa kanya. Napagtanto niyang lumalakas na naman siya. Ang kapangyarihan ay dumadaloy sa kanyang katawan, at nakatuon siya upang kontrolin ito, mahigpit ang kanyang kamao, nararamdaman ang enerhiyang nasa kanyang kamay, ipinatawag niya ang kanyang key axe at nakitang mas magaan ang pakiramdam ng sandata. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng sandata, handang subukan ang kanyang bagong lakas, itinaas ng mandirigma ang gintong palakol sa kanyang ulo. Naghahanda ng isang malakas na hampas, naabot niya ang 2-star Ghost Axe Realm, na naglalabas ng kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa gintong apoy, na nagpapakita ng kanyang bagong kapangyarihan, lalong lumakas at matigas ang katawan ni Feng Yi pagkatapos ng pagbabagong ito. Mabilis siyang lumakas dahil ginamit niya ang dagdag na enerhiya mula sa huling power-up niya. Nagpasya si Feng Yi na mula ngayon, dahan-dahan at maingat siyang mag-level up, isang hakbang sa isang pagkakataon, ngunit ang kanyang lumalagong kapangyarihan ay nakakakuha ng maraming pansin, kaya kailangan niya ng isang mas pribadong lugar. Sa opisina ng asosasyon, may kakaibang nararamdaman ang isang lalaki sa hangin. Nakikita niya ang pagbabago ng enerhiya ng araw at iniisip kung ito na ba ang bagong lalaki. Nakahanap si Feng Yi ng tahimik na lugar sa tabi ng ilog para ipagpatuloy ang kanyang mga plano. Lumilitaw ang isang screen ng system, at kinumpirma niya na magdaragdag siya ng isang espesyal na kalidad sa kanyang armas. Naaalala niyang sinubukan niya ito sa isa pang item, ngunit hindi nito kinaya ang lakas. Sa pagkakataong ito, gumagana ang bagong talam sa kanyang lakas, na gumagawa ng isang malakas na koneksyon. Kinukumpirma ng mensahe ng system na gumana ang pag-encode ng item. Nasa sabik sa kanyang bagong sandata, naghahanda siyang subukan kaagad ang kamangha-manghang kapangyarihan nito. Ang resulta ng pagsubok ay nabigla sa kanya sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na pinalabas ng espada. Isang malaking gininto ang sinag ng liwanag ang sumisibol mula sa talam patungo sa kalangitan. Ang mandirigma ay umindayog gamit ang kanyang espada sa apoy, nararamdaman ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanya. Siya ay halos magsimula ng isang napakalaking apoy sa indayog na yun at nakita kung gaano kadelikado ang kanyang lakas. Malaki ang usok mula sa pag-atake, kaya alam niyang nakita siya at kailangang umalis. Isang batang babae ang tumatakbo ng mabilis patungo sa usok na iniwan ng ating bida, nagrereklamo siya na may ginawa lang siya na saglit at na-miss ang lahat. Biglang huminto ang dalaga. Nakikita niya na talagang kumukulo ang ilog, lumipad ang ahente sa nasirang lugar, iniisip kung ano ang ginawa ng bagong lalaki sa lugar. Naiisip na niya na sinasabihan siya, dahil nagkamali ang lahat simula nang magpakita siya. Noon lang, isang gininto ang kislap sa di kalayuan ang nakapansin sa kanya, at naging curious siya, nabigla ang mangangaso sa kanyang naramdaman, hindi ito dapat posible. Ang kanyang antas ng kapangyarihan ay tumalon mula sa isang bituin hanggang sa 2 bituin, at gumawa pa siya ng isang sandata ng espiritu. Ang asosasyon ay mayroon lamang 2 sa mga armas na iyon. At ang paraan upang gawin ang mga ito ay hindi lubos na kilala. Naghihinala ang dalaga, nagtataka kung paano niya nakuha ang ganitong uri ng kapangyarihan ng mag-isa. Ngunit sa palagay niya ay maaaring siya ay mali, at nagpa siya na simulan ang paglilinis ng gulo na ginawa niya. Sa malayo, iniisip ni Fang Yi kung paanong ang kanyang sandata ngayon ay may katangiang yang. Ngunit gusto niya ng higit pa, maaaring i-encode ng system ang anumang bagay. Kaya plano niyang magdagdag ng higit pang mga katangian sa talam.
Biglang tumunog ang phone niya, may message siya mula sa hindi niya kilala, nakalimutan na niyang maging pribado, at ngayon ay isang estranghero ang nag-iimbita sa kanya sa isang grupo ng mga pioneer. Laking gulat niya nang malaman niya na ang mga opisyal na miyembro ay dapat na hindi bababa sa antas ng Ghost X Realm. Ang estranghero ay nag-uusap tungkol sa isang bagong polusyon sa lugar at iniimbitahan siya sa isang grupong pangangaso. Tinanong niya ang lokasyon, at ang estranghero ay nagpadala ng isang file. Ito ay tungkol sa Lava Dragon ng Shadow River. Ang zone ay may lava, at ang parehong katangian na mayroon siya, kaya nagpa siya si Fang Yi na tanggapin ang imbitasyon. Malayo sa distrito ng Binmo, isang grupo ang naghihintay sa pagdating ng matandang kaibigan ni Lee. Sabi ng isang miyembro, napakaganda ng mapa ng babae, madali siyang nakarating doon. Ang blonde na babae ay nagpapasalamat sa lahat ng dumating, at sinabi sa kanila na kailangan nilang magtulungan. Siya ay mula sa Cultivation Association, at na-disappointed siya dahil ang mga pioneer dito ay hindi masyadong malakas. Ang hindi alam ng marami, ang Cultivation Association ay isang government group, ang pagpasok sa grupo ay mahirap, at kinakailangan ng kanyang pamilya na humingi ng pabor, kaya ayaw niyang mabaigo. Sa sandaling yun, nakita ng isa sa mga explorer ang pagdating ng newbie at tinawag siya sa kanyang pangalan, Fang. Malakas na pumasok si Fang Yi gamit ang kanyang bagong espada, at ipinakilala ang kanyang sarili sa grupo. Ang ahente ay nagulat sa kanyang kapangyarihan, ngunit nakita ang kanyang aura ay hindi nakakatakot, ngunit mainit. Dahil ang pangkat ay naroon lahat, ang pinuno ay nagbibigay ng hudyat, at sila ay pumunta sa pasukan ng kuweba. Nagpa siya si Fang Yi na mauna, at hiniling sa blonde na ahente na alagaan ang ilaw. Ang grupo ay naglalakad sa kuweba, at ang isa sa kanila ay nagbabala kay Fang tungkol sa mga maluwag na bato. Kakaiba ang tingin nila na hindi pa masyadong mainit ang lugar. Sinasalamin ni Fang Yi kung gaano siya kabilis tinanggap ng team, at naramdaman niyang totoo ang kanilang pagkakaibigan sa mahihirap na oras na ito. Si Fang Yi ay patuloy na sumusulong, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang magbago ng kulay, na nagpapakita na ang panganib ay malapit na. Bigla silang nakarating sa isang malaking siwang, at namangha silang makita ang isang ilog ng kumukulong lava sa harapan nila. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Fang patungo sa panganib, at sinisigawan siya ng blonde na ahente na huwag maging walang ingat. Sa gulat ng lahat, itinulak ng mandirigma ang kanyang espada sa lava. Ang mga explorer ay nataranta at sumisigaw para humingi ng tulong. Isang maapoy na pagsabog ang nagpabalik sa koponan, at nakita ng system ni Fang Yi ang isang pandaigdigang problema at sinimulang suriin ang impormasyon. Habang itinutusok niya ang kanyang espada sa lava, sinuri ng sistema ni Fang Yi ang anomalya, na nagpapakita ng isang bagong kapangyarihan, ang Inner Flame, na may napakataas na panloob na temperatura at mga katangian ng pagkawasak, at ang Scarlet Flame na pamamaraan ng espada, na nagpakawala ng kapangyarihan nito nang mabunat ang Talem, na pinahiran ito ng apoy at kidlat. Napagpasyahan, hinawakan ni Fang Yi ang kanyang espada, ang kanyang mga mata at ang Talem ay kumikinang sa maapoy na kapangyarihan, isang perpektong pamamaraan para sa kanyang Tang Sword. Sa ibaba, ang iba pang mga explorer, na napaatras ng isang naunang pagsabog, ay nakamasid sa pagkamangha, habang si Fang Yi ay nakatayong hindi nasaktan sa isang puyo ng apoy, na napagtatanto na ang kanyang sandata ay sumisipsip ng lakas ng lava. Pagkatapos ay ginamit ni Fang Yi ang kanyang mga script point upang permanenteng i-embed ang katangian ng Scarlet Flame sa kanyang espada, na ngayon ay nasusunog sa enerhiya. Nang hamupa ang apoy, napagpasyahan ng kanyang mga kasamahan sa koponan na siya ay dumanas ng isang maliit na aksidente sa paglilinang at nakabawi. Ang grupo ay masaya, napansin ang espiritual na enerhiya ng kuweba ay nagpapatatag. Ang isa sa kanila ay nagdiwang na masipsip ito ng maayos, habang ang isa naman, sa bingit ng pagsisimula ng kanyang landas sa paglilinang, ay tuwang-tuwang sumigaw sa pangalan ni Xiaoya. Hinikayat sila ng blonde na ahente, si Xiaoya, na magsanay habang patuloy siyang nanunood, at pinasalamatan siya ng team sa pagkakataon. Naputol ang kapayapaan nang mapansin ni Xiaoya ang mga taong papalapit sa pasukan, na nagbabala na may ibang mga pioneer na darating. Pumasok ang tatlong matipunong lalaki,
Pinangungunahan ng isa na may takip sa mata at kumikinang na pulang mata na mayabang na nagpahayag na ang lupaing mayaman sa yaman ay kanila na. Nag-alala si Xiaoya. Nakilalang lahat ng tatlong bagong dating ay nasa 1-star Ghost X Realm, isang antas na hindi kayang haminin ng kanyang team. Sa kabila ng panganib, sinubukan ni Xiaoya na mga tuwiran sa kanila. Magalang na sinabing nauna silang dumating at nag-alok pa na payagan silang sumali. Ang kanyang diplomasya ay sinalubong ng paghamak. Ang pinuno na may takip sa mata ay tinuya ang kanyang mababang antas at inutusan silang mawala o harapin ang mga kahihinatnan. Tumigas ang ekspresyon ni Xiaoya. Pinag-isipan niya ang malupit na katotohanan ng survival of the fittest sa bagong panahon na ito. Ngunit bilang miyembro ng asosasyon ng Xia Nation, nagpasya siyang hindi niya papayagan ang inhustisya na ito. Nang malapit ng lumaki ang paghaharap, humakbang si Fang Yi sa pagitan ni Xiaoya at ng pag-alit na pinuno. Habang nag-aapoy ang kanyang espada, malamig niyang tinanong ang malaking lalaki kung wala na ba siyang ibang gagawin kundi mangbuli sa isang dalaga. Naiwan ang pinunong may takip sa mata na nakatulala at walang imik, walang pag-aalinlangan. Nagpakawala si Fang Yi ng isang mapangwasak na indayog na lumikha ng isang maapoy na pagsabog, na nagpalipad sa tatlong agresor. Ang lakas ng pag-atake ay bumulaga sa sariling mga kasamahan ni Fang Yi mula sa kanilang pagmumuni-muni. Naalala niya ang mga trahedyang dulot ng mga sumunod sa prinsipyo ng survival of the fittest, na alam niyang napakalaking puwersa lamang ang makakaapekto sa mga taong yon. Upang ipahayag ang kanyang punto, hinugot ni Fang Yi ang kanyang talam sa lupa, pagkatapos ay itinutok ito sa harap ng karibal na pinuno. Napapaligiran ng napakalawak na gininto ang aura, malamig niyang inutusan silang tumakas. Sa takot sa ikalawang pagpapakita ng kapangyarihan na ito, tinawag ng pinuno si Fang Yi na isang halimaw at sumigaw na tumakbo ang kanyang mga tauhan habang pinapanood sila ni Fang Yi na tumakas. Nagmamadaling lumapit ang kanyang mga kasamahan sa koponan, naghuhumindig sa pananabik sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ngumiti si Fang Yi, inalis ito at iminumungkahi na oras na para umalis. Pag-alis nila, pinag-isipan ni Xiaoya ang napakalaking kapangyarihan na ipinakita ni Fang Yi, na pagtantong nagpigil siya. Dahil kumbinsido siya na isa siyang top-tier pioneer, alam niyang kailangan niyang iulat kaagad ang malaking pagtuklas na ito sa kanyang organisasyon. Lumipat ang eksena sa opisina ng Spiritual Energy Cultivation Association, kung saan ang isang babae sa telepono kasama si Xiaoya ay inulit sa pagkagulat na may lumitaw na isa pang high-attribute pioneer, lalong nataranta ang manggagawa sa opisina, na pagtantong sobra-sobra na ang sinabi niya. Lalo na't may nakatayong kahangahangang lalaki sa likuran niya. Awkwardly niyang ibinaba ang tawag pagkatapos kumpirmahin ang ulat. Masayang tinanong ng dalaga ang kanyang superior kung sila ay mapalad na magkaroon ng magkasunod na dalawang high-attribute pioneer. Siya, gayunpaman, malupit na itinuwid sa kanya na ang swerte ay walang kinalaman dito, na nagpapaliwanag na ang bawat individual na may mataas na katangian ay nakatakdang maging isang bagong sentro ng kapangyarihan, isang responsibilidad na labis na nagbigay diin sa kanya. Sa ilalim ng maaraw na kalangitan, bumalik si Fang Yi sa lungsod. Sinubukan niyang itago ang kanyang sarili bilang isang cosplayer, ngunit ang kanyang makapangyarihang presensya at tunay na espada ay nakakuha lamang ng higit na atensyon. Naputol ang kanyang paglalakad nang makita sa kanyang telepono na nag-viral na ang balita ng insidente sa kuweba. Sinumbatan niya ang sarili dahil sa kanyang kawalang ingat. Alam niyang masyadong kapansin-pansin ang pagsabog ng kanyang panloob na apoy. Ibinasura ang ideya na pagtataksilan siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan, tumuon siya sa isang mas mahalagang bagay. Ang napakalaking enerhiyang yang na kanyang nasipsip ay nagtulak sa kanya patungo sa isang bagong tagumpay, kailangan niyang makahanap kaagad ng isang liblib na lugar at tumungo sa likod ng bundok. Pagkalipas ng 5 minuto, sa bundok ding iyon, isang babaeng may pilak na buhok na nagngangalang Su Qingying, isang dalubhasa sa pagpapanumbalik ng hardin, ay nakaramdam ng biglaan, malakas na presensya, nakakita siya ng matinding pagsabog ng liwanag, tulad ng isang maliit na araw, at nakilala ang mga senyales ng isang cultivator na pumapasok sa 3-star Ghost X Realm. Ang laki ng enerhiya ay namangha sa kanya. Hindi niya akalain na ang isang pambihirang tagumpay sa kaharian na iyon ay maaaring maging nakatatakot. Dahil sa isang pakiramdam ng tungkulin at isang kislap ng pagkilala, tumakbo siya patungo sa kaguluhan,
na nangangakong hulihin ang misteryosong individual sa pagkakataong ito. Sa taas ng bundok, nakatutok si Fang Yi sa kanyang tagumpay. Humugat siya ng napakaraming gintong enerhiya, na umikot sa paligid niya bago nabuo ang isang maliwanag, parang araw na bola sa itaas ng kanyang ulo, habang siya ay nagmumuni-muni sa hangin, ang kapangyarihan sa likod niya ay bumuo ng isang komplikado, hugis bituin na banal na hugis. Ang ginintoang enerhiya ay sumiklab sa kanyang balat at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sobrang lakas habang sinusubukan niyang kontrolin ang ligaw na enerhiya. Sa wakas, ang kapangyarihan ay nagsama-sama, kumukuha ng hugis ng isang higanteng banal na palakol na gawa sa purong ginintoang at mapusyaw na asul na enerhiya, na dumadagundong sa kapangyarihan. Samantala, dumating si Su Qingying at biglang huminto nang makita niya ang kamanghamanghang tanawin. Siya ay tumingin sa ganap na hindi makapaniwala. Nakita na ang misteryosong tao ay malapit ng ay-ugoy ang banal na palakol na nilikha niya. Ang kanyang antas ng kontrol ay hindi ka panipaniwala. Nagtataka siya kung paano makakapag-utos ang sinuman ng napakaraming espiritual na enerhiya na may gayong perpektong kasanayan at katatagan. Tinatanong ang kanyang sarili kung ang lalaking ito ay lihim na nagsasanay sa loob ng maraming siglo. Ang tanawin ay nagbalik ng isang masakit na alaala. Naalala ni Su Qingying ang sarili niyang pagtatangka sa Ghost X 2-star level. Ang presyon mula sa kanyang sariling banal na palakol ay naging labis para sa kanya. Nagtutulak pabalik at nagpapaubos sa kanya ng dugo. Iniwan siya nitong nakahiga sa kama ng isang buong linggo. Siya ay likas na malakas, ngunit siya ay nabigo pa rin ng husto. Hindi niya maintindihan kung paano kakayanin ng halimaw na ito ang isang pambihirang tagumpay na mas malakas kaysa sa kanya. Habang tumatakbo siya palapit, mas lalo siyang namangha. Ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya, ang perpektong kontrol sa bawat galaw ng palakol, at ang paraan ng bawat bit ng kapangyarihan na tila nadal-isay ng libu-libong beses, lahat ito ay higit pa sa anumang nakita niya. Napagpasyahan niya na ang taong ito ay hindi lamang isang kamanghamanghang halimaw, para siyang Diyos na bumaba mula sa langit. Napansin din niya ang kalmado at matatag nitong paraan ng paggawa. Karamihan sa mga pioneer, kapag naramdaman nilang malapit ng mangyari ang isang pambihirang tagumpay, ay nagmamadaling gawin ito. Ang taong ito, gayunpaman, ay gumalaw na may malalim na pakiramdam ng karanasan at isang malakas na pag-iisip, tulad ng isang master mula pa noong unang panahon. Natigil ang kanyang pag-iisip nang magsimulang gumalaw ang higanti, nagniningas na banal na palakol. Pinagmasdan niya ang kahangahangang tanawin habang umiindayog ito ng may layunin. Patungo sa silangan, sa rurok ng kanyang kapangyarihan, ang mga mata ni Fang Yi ay nagninggas ng purong gininto ang liwanag habang ang mga bitak ng hilaw na enerhiya ay kumalat sa kanyang mukha. Siya ay lumutang sa loob ng isang nakabubulag na bagyo ng gininto ang kapangyarihan, matagumpay na nakontrol ang malaking halaga ng enerhiya na kanyang natipon upang mag-evolve. Pagkatapos ay lumitaw ang isang window ng system, opisyal na nagpapatunay na nagtagumpay siya. Naabot na niya ang kaharian ng Ghost X 2-star. Ang bagong banal na palakol ay bumagsak sa lupa, inilabas ang lahat ng kapangyarihan nito sa isang malaking shockwave na palm unit sa buong bundok. Si Su Qingying ay nahuli sa malakas na pagsabog at kinailangan niyang pigilan ang sarili laban sa alon ng ginintoang enerhiya. Ang natitirang puwersa ay tumawid sa isang malaking landas sa kagubatan bago nawala. Ngunit nang siya ay tumingala, ang misteryosong lalaki ay ganap na nawala. Napabuntong hininga dahil sa pagsisikap at pagkadismaya. Hindi makapaniwala si Su Qingying na namiss niya ulit siya, lalo na't dumating siya sa loob lamang ng 30 segundo. Isang pag-aalala ang pumasok sa kanya, alam niya siguro na sinusubaybayan siya nito. Nag-aalala siya na kung nanatili itong mahirap hanapin, magiging imposible ang kanyang misyon na i-recruit siya. Nang malapit na siyang sumuko, tumigil siya, isang biglaang ideya ang sumagi sa kanya. Siya ay tumingin sa malayo mula sa landas ng pagkawasak at patungo sa isang higanteng matandang puno na ngayon ay kumikinang na may malambot, natitirang gintong liwanag. Sa panibagong pakiramdam ng katiyakan, tumawag siya sa kagubatan na tila walang laman, tinawag siyang senior at tinanong kung nasa lugar pa siya. Mula sa mga anino ng kagubatan, lumitaw si Fang Yi, ang kanyang nakahod na katawan ay nagbibigay ng malamig na kumpiyansa. Ang kanyang kumikinang na pulang mata ay kay Su Qingying. Alam niya kaagad na siya ang taong tumitingin sa kanya nitong mga nakaraang araw. Nang makitang natagpuan na siya, tumayo si Su Qingying at maayos na nagpakilala.
Sinabi niya na siya ang kapitan ng Firefly Squad, isang bahagi ng Spiritual Practitioners Association ng Sia Nation at isa rin sa mga unang pioneer ng bansa. Sa ngalan ng asosasyon, taos-puso niya itong inanyayahan na sumama sa kanila. Inamin niya na 2 araw na niyang sinusundan siya at umaasa na hindi siya pinag-isipan ng masama ng kanyang mga pamamaraan. Habang nagsasalita siya, nanatiling tahimik si Fang Yi at ang kanyang mukha ay mahirap basahin sa ilalim ng kanyang hood. Idinagdag ni Su Qingying na habang hindi pa alam ng publiko, handa na ang lahat ng opisyal na papeles para sa asosasyon, gayunpaman, sa loob-loob niya ay labis siyang kinakabahan, maingat na pinipili ang kanyang mga salita, at nag-aalala kung iniistorbo niya siya o pinapagalitan ang makapangyarihang lalaki. Alam niyang kailangan niyang maging mahinahon at magalang, ang kanyang maingat na binalak na pananalita ay naputol ng simpleng direktang tanong ni Fang Yi. Bakit ako sasali? Ang direktang tanong ay lubos na ikinagulat niya. Nauutal siya saglit, nagpapanik sa sasabihin, mabilis niyang nakita na ang walang laman. Magagandang salita ay magiging walang silbi laban sa isang taong napakatalino, ang katotohanan ay ang tanging pagpipilian niya. Pinagsama-sama ang sarili, ipinaliwanag niya kung para saan ang asosasyon. Sinabi niya sa kanya na nais ng Sia Nation na tipunin at pag-isahin ang lahat ng mga naunang pioneer, upang gabayan sila sa isang organisadong landas at bigyan din sila ng karagdagang proteksyon. Alam niya na ang paglaki ay magulo ngayon at na ang isang asosasyon ay maaaring parang isang hawla sa isang malayang espiritu na tulad niya. Ngunit hiniling niya sa kanya na tingnan ang mas malaking larawan, ang isang mahusay na pagbabalik ng espiritual na enerhiya ay darating, at lahat sila ay kailangang tumayo ng sama-sama upang harapin ang hindi kilalang mga kaaway ng hinaharap. Matapos makinig sa kanyang madamdaming pananalita, si Fang Yi ay nakasandal sa puno, mukhang pagod at walang interes. Sinabi niya sa kanya ng malinaw na hindi siya payag na sumali, ipinaliwanag niya na, sa ngayon, hindi pa rin niya kayang lubusang magtiwala sa kanya o sa asosasyong kinakatawan nito. Si Su Qingying ay naiwang ganap na nakatulala at hindi nakapagsalita sa kanyang direktang pagtanggi, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa pagharap sa kanyang pagtanggi, si Su Qingying ay naging desperado, mabilis niyang hinugot ang identification card mula sa kanyang jacket, itinaas ito para makita niya, mabilis niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang Su Qingying at binanggit na dati siyang isang kilalang atleta bago bumalik ang espiritual na enerhiya. Nakiusap siya sa kanya na paniwalaan siya, umaasa na ang kanyang pampublikong pagkakakilanlan ay magbibigay sa kanya ng dahilan upang magtiwala sa kanya. Tumigil si Fang Yi at inisip ang kanyang mga sinabi, hinawakan niya ang kanyang baba ng may pag-iisip, na sinasabing malabo na niya itong naalala. Naalala ng kanyang isip ang isang naka-frame na larawan ng kanyang nagdiriwang ng tagumpay bilang runner-up sa long-distance championship ng Sia Nation, napagtanto niya na ang likas na husay niya sa atleta ang dahilan kung bakit siya naging mabilis at mahusay na pioneer. Gayunpaman, naging matigas ang kanyang mukha. Isang madilim na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ang pumasok sa isip, na nagpapakita ng isang pangitain ng isang wasak na lungsod. Alam niya na sa kanyang orihinal na timeline, ang gawain ng Sia Nation, kabilang ang asosasyon, ay nabigo sa huli, na humahantong sa katapusan ng sangkatauhan. Ngayong bumalik na siya dala ang kanyang sistema. Alam niyang kailangan niyang maging bahagi ng solusyon, ngunit ang pagsali sa asosasyon sa puntong ito ay hindi tamang hakbang. Sa paglalagay ng mas maalalahang tingin, tumingin siya pabalik sa isang umaasa na si Su Qingying at kinumpirma na naaalala niya ito. Sinabi niya sa kanya na pag-iisipan niya ang tungkol sa kanyang alok, at bago siya makasagot, tumalon siya sa hangin at mabilis na umalis sa lugar. Sa sobrang bilis, lumitaw siyang muli sa likod mismo ng isang nagulat na si Su Qingying. Binigyan niya ito ng matibay na kondisyon, dapat niyang ilihim sa lahat ang lokasyon nito sa ngayon. Sa isip niya, pinag-aralan niya ang magalang na paggawin nito at nahulaan niya na ang asosasyon ay maingat sa pagkagalit sa makapangyarihang mga pioneer na hindi nila kasama. Nakita niya ito bilang isang kahinaan na magagamit niya. Iminungkahi ni Su Qingying ang isang deal. Ipinaliwanag niya na nakita ng asosasyon ang enerhiya mula sa kanyang pambihirang tagumpay, at kailangan niyang maghain ng ulat. Iminungkahi niya na magpadala ng isang ulat na pinaghalong katotohanan at kasinungalingan upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan habang pinananatiling masaya ang kanyang mga amo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip,
Pumayag si Fang Yi sa kanyang plano, sinubukan ni Su Qingying na tawagan si Fang Yi habang pumayag ito sa kanyang plano, ngunit sa isang kisap mata, wala na siya. Tumakbo siya pababa sa dalesdis ng bundok pagkatapos niya, ngunit wala itong silbi, pagod at inis, lumakad siyang mag-isa sa isang daanan ng kagubatan, bumubulong-bulong sa pagkabigo tungkol sa kung ilang beses niya itong nabigo na mahuli at kung paano siya ngayon ay sinusubukang iwasan siya. Bamantong hininga siya, nagrereklamo tungkol sa nakakapagod na trabaho ng pagbuburn ng malakas na mga palatandaan ng enerhiya na iniwan niya pagkatapos ng bawat insidente. Naputol ang kanyang pag-iisip ng isang boses sa kanyang earpiece, na nagsasabi sa kanya na ihinto ang pag-aalala tungkol sa mahirap hanapin na pioneer at alalahanin ang misyon na kanyang ginagalawan. Seryosong sabi ng boses sa kanya na nagpakita na naman ang mga kakaibang nilalang, natigilan si Su Qingying, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang itanong niya kung nakabalik na ba sila. Isang nakakatakot na alaala ang bumaha sa kanyang isipan, na nagpapakita sa kanya na napapalibutan siya ng isang pulutong ng mga nakakatakot na malalobo na nilalang na may duguan ang mga bibig at kumikinang na pulang mata. Naisip niya sa sarili na hinding-hindi niya makakalimutan ang mga kakaibang hayop na yun. Ipinaliwanag ng kwento kung ano sila. Mga halimaw na malamig, mas asama, at uhaw sa dugo, na ipinanganak mula sa mga polusyong zone na ginawa ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Nakakuha sila ng kapangyarihan mula sa mga zone na ito, na naging mga halimaw na kumakain ng tao. Ang ilan ay maaaring magtago bilang mga natural na sakuna, na pumatay sa sinuman habang hinahati nila ang mga lupain at gumawa ng mga bagong polusyon. Kung hindi sila pipigilan, ang kanilang napakamapanirang kalikasan ay hahayaan silang patuloy na kainin ang mundo ng mga tao hanggang sa wala nang natira. Isang malakas na bagyo ang biglang tumama sa lungsod. Ang kalangitan sa gabi ay hindi naiilawan ng mga streetlight, ngunit sa pamamagitan ng patuloy na marahas na pagkislap ng kidlat. Bumuhos ang ulan, at sinindihan ng mga pulang alerto ang mga telepono ng mga tao, nagbabala sa matinding bagyo at sinasabi sa lahat na manatili sa loob. Isa pang alerto ang nagpahayag na ang Yuhuang Mountain Area ay sarado dahil sa mga panganib sa pagbaha. Mula sa kanilang mga bintana, nagkomento ang mga tao na hindi sila nakakita ng bagyong ganito kalala sa loob ng maraming taon, na may mga nagbibiro na ang isang makapangyarihang nilalang ay maaaring nahaharap sa isang pagsubok sa kidlat sa malapit. Nakatago sa maulan na eskinita, pinagmasdan ni Fang Yi ang bagyo ng malungkot, ang kanyang pulang mata ay kumikinang, nararamdaman niya ang napakalaking lakas ng kidlat sa hangin, na kinikilala ang ligaw na kapangyarihan nito. Alam niyang hindi ito ordinaryong bagyo kundi isa pang anomalya, na ang kapangyarihan nito ay nakatuon sa isang punto. Nilaibat ng kanyang mga mata ang mga gusali ng lungsod at nakalok sa isang malayong taluktok ng bundok na paulit-ulit na tinatamaan ng kidlat. Nahanap na niya ang sentro ng bagyo, walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Fang Yi sa pagbuhos ng ulan, tumalon sa mga rooftop habang siya ay nagmamadali patungo sa bundok. Nang marating ni Fang Yi ang base ng Yuhuang Mountain, agad na nakumpirma ng kanyang system na may nakitang polusyon. Tumingala siya sa tuktok, ngunit sa halip na ang karaniwang kagandahan nito, nakita niya ang isang mabangis na tanawin na may mga labi ng kalansay na nakakalat sa mga baluktot na puno. Isa pang paunawa ng system ang idinagdag sa panganib, na nagsasaad na hindi alam ang antas ng polusyon. Gayunpaman, si Fang Yi ay sumulong ng walang pag-aalinlangan, naglalakad sa madilim, mabagyong kakahuyan na may determinadong tingin. Habang papalapit siya sa gitna ng bagyo, nakita niya ang isang napakalaking asul na kidlat na tumama sa tuktok ng bundok, na nagbibigay liwanag sa buong lugar. Nahanap na niya ang kanyang target. Sa loob ng command center ng Spiritual Practitioners Association, ang mga opisyal ay nagsagawa ng isang tensyonado na pagpupulong. Isang malaking screen ang nagpakita ng vortex ng asul na enerhiya sa ibabaw ng tuktok ng bundok. Iniulat ng isang opisyal na mabilis na tumataas ang panganib sa Mount Yuhuang, kaya kinailangan nilang isara ito at tawagin itong bagong contamination zone. Sinabi ng mabangis na pinuno ng asosasyon na ang sitwasyon ay lubhang kritikal. Kailangan niyang hilahin si Su Qingying mula sa isa pang mahalagang misyon. Hiniling niya sa kanya na iulat kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Su Qingying sa mga opisyal na kasalukuyang imposibleng umakyat sa bundok, dahil malapit nang sumabog ang hindi matatag na enerhiya ng kulog. Dahil dito, opisyal na inuri ang lugar bilang A-level contamination zone. Nagpatuloy siya sa mas nakababahalang balita.
batay sa kung gaano kabilis ang paglaki ng enerhiya, ang bundok ay malapit ng maging isang banta sa antas ng S, na magsisimula sa kanilang pinakamataas na planong pang-emergency. Ngunit itinuro niya ang isang malaking problema, batay sa kanilang data, walang explorer na mayroon sila ang ligtas na makalapit sa lugar, na umamin na kahit siya ay hindi makayanan nito, isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa silid, dahil ipinakita ng mga kalkulasyon na ang misyon ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan kahit para sa mga napakahusay na explorer. Sa pagharap sa imposibleng sitwasyong ito, isang lalaking nakauniporme ng seguridad ang nag-utos sa paanan ng Mount Yuang naganap na selyuhan, kasama ang mga patrol na ipinadala 24 hanggang 7 upang pigilan ang sinuman na subukang umakyat dito. Mahigpit na sumang-ayon ang pinuno ng asosasyon. Idineklara niya na kailangan nilang ihinto ang pagbabanta sa pamamagitan ng pagsil sa bundok at walang makakalapit dito hanggang sa bumaba ang konsentrasyon ng enerhiya. Habang iniisip ng asosasyon na masyadong mapanganib ang Mount Yuhuang, si Fang Yi ay nasa loob na ng zone, malaking bolts ng asul na kidlat ang bumagsak sa paligid niya. Habang lumalakas ang bagyo, si Fang Yi ay nakatayong matatag, pinuprotektahan ng gininto ang aura mula sa kanyang pamamaraan sa paghinga. Alam niya, gayunpaman, na ang makaligtas lamang sa bagyo ay hindi sapat, upang makuha ang purong enerhiya ng kulog. Kailangan niyang umakyat sa gitna ng bagyo sa tuktok ng bundok, ang kanyang desisyon ay pinalakas ng madilim na alaala ng nakaraan. Alam niyang simula pa lang ang mga nilalang na kinakaharap nila ngayon, at mas maraming nakakatakot na halimaw ang lilito sa hinaharap, napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang kapangyarihang nakabatay sa apoy ay hindi sapat para sa mga darating na hamon, kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili, hindi lamang umasa sa kanyang sandata. Napapaligiran ng kidlat, nakakita si Fang Yi ng isang bihira at perpektong pagkakataon na gamitin ang enerhiya ng kulog upang palakasin ang kanyang sariling katawan. Alam ni Fang Yi kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong ito para lumakas, haharapin niya ang tiyak na kamatayan mula sa mga darating na kalamidad. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na ginto, inilabas niya ang kanyang nag-aalab na espada at, sa isang mapanghamon na dagendong, direkta itong ibinaon sa isang napakalaking bolt ng asul na kidlat. Ang ligaw na enerhiya ay damaloy sa kanya, na nagdulot ng matinding sakit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling determinado, nanginginig ng husto ang kanyang katawan ng damaloy ang kuryente sa kanya. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ng kulog na ito ay parang isang banal na parusa, na aktibong nakikipaglaban sa kanya. Galit na galit ang bagyo na pinasok niya ang teritoryo nito at tila hinihiling na sumuko na siya. Nakatitig sa magulong langit, iniisip niya kung paano niya magagawa ang gayong hilaw na puwersa na sumunod sa kanya. Tapos may idea siya. Kinalma niya ang sarili at naalala ang tuntunin ng sistema niya. Upang makakuha ng kapangyarihan, kailangan niyang hawakan ang pinagmumulan ng enerhiya, isang gininto ang aura ang sumabog mula sa kanya habang inilalabas niya ang kanyang gininto ang pamamaraan sa paghinga ng araw, determinadong lumaban sa bagyo. Sa isang malakas na dagendong, si Fang Yi ay tumulak pasulong, gamit ang kanyang nag-aalab na espada upang maputol ang landas sa bagyo ng asul na kidlat. Ang salpukan ng kanyang gininto ang enerhiya laban sa hilaw na bagyo ay lumikha ng isang napakalaking, magulong pagsabog. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig mula sa pilay, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-alab sa determinasyon. Alam niyang ito ay isang desperadong sugal kung saan kailangan niyang itulak ang kanyang sarili sa kanyang limitasyon, humarap sa kamatayan upang mabuhay. Sa wakas, pagkatapos ng matinding pakikibaka, naabot niya ang rurok, itinutok niya ang kanyang espada sa lupa, nabasag ang bato pagdating niya sa gitna ng bagyo. Dito, ang kapangyarihan ay mas nakakatakot, isang marahas na baha ng enerhiya ng kulog na nagpahirap kahit na huminga. Naramdaman niya ang buong atensyon ng bagyo sa kanya at napagtantong hindi na lang siya nito gustong itulak palayo. Gusto na siya nitong patayin, para bang upang patunayan ito, inipon ng bagyo ang buong lakas nito at binaril sa kanya ang isang napakalaking sinag ng puting mainit na kidlat, isang pag-atake na nilalayong ganap na sirain siya. Habang hinarap ni Fang Yi ang huling pag-atake ng bagyo, nag-activate ang kanyang sistema. Nadetekta ang isang malakas na katangian ng kulog at sinimulang i-proseso ito. Malayo sa ibaba ng lungsod, ang mga tao ay nanunood mula sa isang mataas na gusali, na mangha, isang lalaki na kumukuha ng litrato ay hindi pa nakakita ng kidlat ng napakalaki.
Ang isa ay nagtaka kung ang isang Diyos ay dumaranas ng pagsubok, kahit na iniisip niya na nakakita siya ng isang tao sa langit, sa taluktok ng bundok, natapos ang laban sa isang makinang na pagsabog, nanalo si Fang Yi. Kinumpirma ito ng isang mensahe ng system, na nagpapahayag na nakakuha siya ng refined divine thunder power at maaari na ngayong tumawag ng makalangit na kidlat upang gawing makadiyos ang kanyang katawan. Ginantimpalaan siya ng 5 puntos sa pagsusulat. Lumulutang na ngayon si Fang Yi sa hangin, napapalibutan ng asul na kidlat at ang kanyang ginintoang aura. Naunawaan niya ang kanyang bagong kapangyarihan, ang Thunder attribute ay isang top-tier na puwersa para sa parehong pag-atake at depensa, hindi tulad ng kanyang kapangyarihan sa araw, na halos para sa pagtatanggol, ang kulog ay maaaring pinuhin ang kanyang katawan at gawing matinding enerhiya. Napagpasyahan niya na ang kulog ay ngayon ang kanyang sibat at kanyang kalasag. Napagtanto din niya na ang kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak, ito rin ay tungkol sa paglilinis at muling pagsilang. Ramdam niya ang lakas na nagpapalakas sa kanyang mga buto at kalamnan ng walang anumang sakit. Pagkatapos ay inalok siya ng system ng isang upgrade upang parusahan ang kasamaan, na magbibigay sa kanya ng dobleng kritikal na pinsala, na nagtatanong kung gusto niyang gumamit ng mga punto ng pagsusulat upang makuha ito. Marahang lumapag, naisip ni Fang Yi ang susunod na gagawin. Ang una niyang naisip ay ilagay ang bagong lakas ng kulog sa kanyang Tang Sword. Pinag-isipan niya itong mabuti. Habang palakasin nito ang talam, nag-aalala siya na baka masira ang kadalisayan ng katangian ng araw na nasa loob nito. Alam din niya na ang paglalagay ng napakaraming iba't ibang kapangyarihan sa isang bagay ay maaaring makapinsala o makasira pa nito. Bigla siyang nagkaroon ng magandang ideya. Sa pagtingin sa kanyang kamay, nagpasya siyang gumawa ng ibang bagay, direktang ilalagay niya ang katangian ng kulog sa kanyang kanang kamay. Agad na tumugon ang system, nagtatanong kung gusto niyang ilagay ang Thunder attribute sa napiling item, isang kumpiyansa ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang nag-uutos, agad, ang lahat ng ligaw na asul na kidlat sa hangin ay sumugod sa kanyang kanang kamay habang inaangkin niya ang kapangyarihan ng bagyo para sa kanyang sarili. Kinabukasan sa taluktok ng Mount Yuhuang na napinsala ng bagyo, nawala ang agarang panganib. Sa ilalim ng isang bangin, si Su Qingying at isang opisyal ng hukbo na nagngangalang Major Han Li ay nakatayo sa ibabaw ng maraming figure sa mga body bag. Iniulat ni Su Qingying na ang enerhiya ng contamination zone ay kakaibang bumaba mula sa pinakadelikadong antas nito hanggang sa banayad na antas sa loob lamang ng 3 oras, kahit na may ilang kuryente sa hangin. Nakinig si Major Han Li at agad na inisip kung ano ang nangyari. May naroon noon. Ito ay isang pioneer, isang taong aktibong naghahanap ng mga mapanganib na kaganapang ito. Nagulat si Su Qingying, iniisip kung may kasama pang pioneer at kung nakaligtas pa ba sila. Lumuhod siya at naghanap ng mga pahiwatig ngunit wala siyang maramdaman. Sa pag-aakalang natangay ng malakas na ulan ang anumang ebidensya. Napagpasyahan niya na ang pioneer ay ligtas na umalis sa bundok bandang alas 8 ng gabi noong nakaraang gabi. Sumang-ayon si Major Han Li sa kanyang timeline, nagsimula ang kakaibang pangyayari bandang alas 6 ng gabi at naselyuhan ng hukbo ang bundok alas 7 ng gabi, kaya malamang na inakyat ng pioneer ang bundok bago ito isara. Nabanggit niya na ang kanilang mga instrumento ay hinulaang ang panganib ay aabot sa grade S. Ngunit pagkatapos ng 8 PM ay biglang bumaba ang enerhiya. Nakatayo kung saan naging pinakamalakas ang kidlat, idinagdag ng mayor ang kanyang sariling teorya. Naniniwala siya na ang pioneer ay hindi lamang nakaligtas sa kidlat ngunit marahil ay may kapangyarihang nauugnay sa kulog, na ginagawang isang magandang pagkakataon ang sakuna, na pagpasyahan niyang ang taong ito ang direktang dahilan ng biglaang pagbabago. Pagkatapos ay ibinahagi ng mayor ang kanyang pinakamalaking pag-aalala. Ang mga taong ganito ang pinakadelikado dahil hindi nila alam kung kaninong panig sila, sumang-ayon si Su Qingying, at idinagdag na kung ang gayong makapangyarihang tao ay isang banta, ang sakuna na maaari nilang idulot ay magiging napakalaki. Kinailangan silang matagpuan ng mabilis, milya ang layo, nakaupo sa kanyang sopa at walang kam-alay-malay sa operasyon ng militar na nakatutok ngayon sa kanya. Biglang bumahing si Feng Yi, bumalik sa bundok. Ginawa ni Major Han Li ang kanyang desisyon. Matibay na utos niya sa kanyang mga hukbo, hanapin agad ang taong ito, kahit ano pa ang mangyari. Habang ibinigay ang kanyang utos,
Itinalaga niya sa misteryosong target ang kanyang pansamantalang codename, ang Tyrant. Nagsimula kaagad ang investigasyon sa Yuhuang Mountain. Inaasahan ng hukbo na ang Spiritual Practitioners Association ay maaaring mag-recruit ng misteryosong tao na may pangalang Tyrant sa lalong madaling panahon. Pansamantala, pananatilihin nilang lihim ang lahat ng impormasyon tungkol sa kaganapan at magsisimula ng kanilang sariling investigasyon. Sa tag-ulan, sinabi ng leader ng asosasyon kay Major Hanley na mayroon na silang mataas na antas na pioneer na sinusubukang makipag-ugnayan, pagkatapos ay bumaling siya kay Su Qingying at inutusan itong ibigay ang kanyang ulat sa mayor. Si Su Qingying ay nahuli sa utos at napabuntong hininga sa gulat. Sa pilitang mag-isip ng mabilis, sinimulan niya ang kanyang kalahating totoong ulat. Ikinonekta niya ang kasalukuyang pangyayari sa Pioneer na kamakailan ay nag-alis ng polusyon sa isang lokal na universidad. Sa loob-loob niya, siya ay nagpapanik, natatakot na baka may masabi siyang mali at ibunyag ang kanyang pakikitungo kay Feng Yi. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit mahirap siyang hanapin. Binanggit niya ang paghahanap sa katawan ng isang mutated rabbit na pinatay niya at natukoy ng tama ang katangian ng young flame nito mula sa ebidensya. Nagtapos siya sa pamamagitan ng pangakong gagawin niya ang lahat para makalapit sa kanya at malaman kung paano niya naalis ang gate ng unibersidad. Tahimik siyang nanalangin para sa tulong, alam na ang paghahalo ng katotohanan sa mga kasinungalingan ang tanging paraan niya para maging totoo ang kanyang kwento. Si Major Hanley ay nakinig ng mabuti, iniisip kung ano ang ibig sabihin ng isang pioneer na may katangiang young flame. Tila natuwa siya sa ulat niya at pinasalamatan siya sa kanyang pagsusumikap, at tinawag siyang talentadong kabataang pioneer. Sumagot si Su Qingying na ito ay kanyang tungkulin. Nang matapos ang pulong, binanggit ni Major Hanley na maglalabas sila ng mga peking balita tungkol sa mga natural na sakuna upang itago ang kaganapan sa publiko. Sinabi rin niya na hindi siya sumang-ayon sa pag-post ng espiritual na impormasyon ng enerhiya sa online kung saan maaaring gamitin ito ng masasamang tao. Habang nag-uusap ang mga opisyal, tahimik na bumantong hininga si Su Qingying, nakahinga ng maluwag na sa wakas ay natapos na ang mahirap na pagtatanong. Pagbalik sa kanyang tahanan, ginamit ni Feng Yi ang kanyang ginintoang sun-breathing technique para madaling matuyo ang kanyang puting hoodie, na ginagawa itong kumikinang sa mainit na liwanag bago ito itinaas, perpektong malinis at tuyo. Pagkasuot nito ay tiningnan niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Kahit na pagkatapos idagdag ang malakas na katangian ng kulog, naramdaman pa rin niya ang isang malinaw na pagkakaiba. Bumaba ang tingin niya sa kanyang kanang kamay, na ngayon ay kumikinang sa asul na kidlat. Ito ay ganap na nagbago, naging pinakamalakas na bahagi ng kanyang katawan at nakakuha ng malaking tulong. Habang binaluktot niya ang kanyang mga daliri, lumilitaw ang maliliit na bola ng kidlat, naramdaman niyang malapit na siya sa isa pang upgrade. Ang higit na ikinagulat niya ay kung paano naging kalmado ang dating Wild Thunder attribute bilang isang kuting matapos idagdag sa kanyang katawan, na hinayaan siyang kontrolin ito ng malaya. Inihambing niya ito sa matinding sakit na naramdaman niya noong una niyang na-unlock ang attribute na yang at inisip kung hamina ang enerhiya sa proseso. Sa pag-alala na sinabi sa kanya ng system na ang bagong kapangyarihan na ito ay nagdulot ng dobleng pinsala sa kakaiba at masasamang nilalang, sabik siyang subukan ito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang may alerto mula sa kanyang telepono sa malapit na mesa. Pinulot niya ito, iniisip kung ano ang nangyayari ngayon. Nag-set up siya ng mga espesyal na alerto sa balita pagkatapos ng huling insidente. Alam niyang sa mga nakakabaliw na panahong ito, maglalabas ang gobyerno ng mga babala para protektahan ang mga tao. Gayunman, para sa isang pioneer na tulad niya, ang mga babalang ito ay higit pa sa mga paunawa ng panganib. Sa bawat krisis, may pagkakataon na lumakas, kahit na nanganganib ang kanyang buhay. Habang iniisip ni Feng Yi ang susunod na gagawin, tiningnan niya ang pangunahing alerto ng balita sa kanyang telepono. Ayon sa ulat, isang malaking pagsabog ang nangyari sa loob ng isang planta ng kemikal, na nagdulot ng maraming polusyon sa lungsod. Sinabi ng opisyal na kwento na walang nasaktan at sinabi sa mga tao na manatiling kalmado. Ngunit si Feng Yi ay naghinala sa isang kaganapang ganito kalaki. Sinuri niya ang mga online na forum, kung saan ang mga taong nakakita nito ay nagbigay ng mas nakakatakot na kwento.
Inilarawan ng mga taong nakatira sa malapit ang isang sobrang kitakot-takot na pakiramdam na hindi nila maipaliwanag. Isang tao ang nagtanong kung ito ay isang malamig na masamang aura, at ang isa ay mabilis na sumang-ayon, bagamat marami ang nagdududa, ang pangkalahatang pakiramdam ay takot at pangamba. Pamilyar kay Fang Yi ang mga salitang malamig at masamang aura. Biglang bumalik ang isang nakakatakot na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, isang dagwang kamay at isang nakakakilabot na halimaw. Naalala niya ang pagtatago sa takot mula sa isang higanti, pula, demonyong hayop habang sinisira nito ang lahat sa paligid nito. Ang nilalang, isang maalay, maraming mata, halimaw na parang daga, ay isang banta na alam niya. Sa kasalukuyan, seryoso ang itsura niya, naalala niya ang ugali ng mga nilalang na ito. Sila ay mga halaman o hayop na nagbago sa kakaibang paraan pagkatapos na maging mulat sa sarili. Ang kanilang kapangyarihan ay nagiging ligaw at nagbibigay sa kanila ng mga nakakatakot na kakayahan sa pangangaso at pagpatay. Gustong-gusto nilang lumitaw sa dilim ng gabi, napagtatanto na ang bagong banta na ito ay 100 beses na mas mapanganib kaysa sa mutated rabbit na kanyang nakalaban noon. Alam ni Fang Yi na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Nakakuyom ang kanyang kamao, na nagpasiklab ng kanyang bagong asul na kidlat, nagpasya siyang lumabas ng gabing iyon upang pigilan ang mga nilalang na ito na mabuhay at lumakas. Pagtayo, napapalibutan siya ng asul na enerhiyang elektrikal, oras na, napagpasyahan niya, nasubukan ang kanyang bagong 200% critical hit na kakayahan sa isang tunay na laban. Sa isang madilim at mabagyong gabi, bumuhos ang ulan sa walang laman na mga lansangan ng lungsod, habang nagbabago ang ilaw ng trapiko, lumabo ang paggalaw sa basang kalsada, isang pangkat ng mga nakabalabal na figure ang gumagalaw ng may kamanghamanghang bilis, ito ang mga miyembro ng Destroyer Squad, at sila ay nangangaso. Isang miyembro ang nag-ulat sa kanilang punong tanggapan na sinusubaybayan nila ang Anomaly File No. 7, na may pangalang Candle Knight, ngunit nawala ang target. Ang kilalang kakayahan ng nilalang ay makihalubilo sa kadiliman, na ginagawa itong napakahirap sundan. Nagdagdag ang miyembro ng squad ng bago, nakakatakot na mga detalye sa file, ang anomalya ay gumawa ng mahina at mainit na tunog kapag ito ay malapit at mahilig kumain ng mga tao. Habang lumiliwanag ang kidlat sa kalangitan, dumaong ang squad sa isang rooftop upang tingnan ang lungsod. Alam ng kanilang pinuno, isang determinadong lalaki na may mapusyaw na buhok at may peklat sa mukha, ang mabagyong panahon ay perpekto para sa pangangaso ng nilalang. Sinabi niya ng may matinding katiyakan na hindi nila hahayaang mangyari yun. Milya ang layo, sa isang abalang command center, nakuha ng isang operator ang na-update na impormasyon. Kinumpirma niya ang bagong data para sa file number 7, na isumite na ang Candle Knight. Seryoso ang sitwasyon. Ang isang kahilingan sa pagpuksa ay inihain bilang isang mataas na prioridad, na may layuning malutas ito sa loob ng 12 oras. Ang utos ay bumalik mula sa punong tanggapan, ang Destroyer Squad ay dapat magpatuloy sa paghabol sa target, ngunit ang kanilang sariling kaligtasan ang pinakamahalaga. Agad na muling sinimula ng koponan ang paghabol, tumalon mula sa gusali hanggang sa gusali sa maulan na lungsod, huminto ang pinuno ng squad, nakatingin sa isang kumikinang, holographic na mapa ng lungsod na puno ng mga pulang marker na nagpapakita ng mga aktibong anomalya. Alam niya na ang 12 oras ng pagtugon ay hindi mabilis, ngunit ito ang pinakamahusay na magagawa ng punong tanggapan. Malaki ang bansa, at may mga anomalya na lumilitaw sa lahat ng dako, maging ang kanilang mga advanced na mapagkukunan ay nababanat ng manipis. Nang malapit na ang Destroyer Squad sa huling alam na lokasyon ng kanilang target, isang babala ang dumating mula sa kanilang punong tanggapan. Sinabi sa kanila ng operator na ang lugar na kanilang pinapasukan ay kasalukuyang inookupahan ng mga ahente ng Spiritual Energy Cultivation Association. Isang larawan ni Su Qingying ang lumabas sa screen habang ipinaliwanag ng operator na ang kanyang team ay nanunood ng mga pioneer doon at maaaring hilingin na tumulong. Kinilala ng pinuno ng Destroyer Squad ang mensahe at hiniling sa punong tanggapan na tulungan siya. Sinabing narinig niya ang kanyang mabuting gawain. Sa ibang lugar, nagulat si Su Qingying nang malaman na siya ay naging napakasikat. Ang Destroyer Squad ay mabangis na naghihintay sa ulan. Hindi nagtagal, dumating si Su Qingying at ang kanyang sariling nakabalabal na koponan, pumwesto sa mas mataas na rooftop, nakahawak ang kamay sa kanyang balakang,
Tumingin siya sa squad sa ibaba at casual na nagtanong kung sila ba ang tumatawag sa kanya para mag-overtime. Hindi natuwa ang pinuno ng Destroyer Squad sa kanyang casual na tono, mahigpit niyang sinabi sa kanya na ang Candle Night Anomaly ay kumakain ng mga tao at na ito ay mas seryoso kaysa sa isang simpleng kahilingan sa overtime. Ang isa sa mga miyembro ng koponan ni Su Qingying ay tumalikod, nagtanong kung yun ang tamang paraan para humingi ng tulong. Pagkatapos ay tumalikod si Su Qingying para umalis, sinabing mukhang napakahusay ng Destroyer Squad, malamang na hindi na nila kailangan ng tulong. Inanunsyo niya na ang kanyang koponan, ang Ying Squad, ay aalis. Habang nagsimula silang umalis, ang mga miyembro ng kanyang koponan ay nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Ang isa ay nag-aalala tungkol sa mabagsik na ugali ng kanilang amo at ang isa ay nagtatanggol sa kanya, na nagsasabing ang kanilang sariling mga misyon ay kasing mapanganib. Agad na nataranta ang pinuno ng Destroyer Squad at tinawag siyang maghintay. Humingi siya ng tawad sa kanyang malupit na tono at humingi ng tulong sa kanya. Ipinaliwanag niya kung gaano kadelikado ang Candle Night at na kung wala ang kanyang tanyag na mga kasanayan sa pagsubaybay, sila ay magiging isang malaking kawalan. Binigyang diin niya na kapag nabigo ang kanyang koponan, ang mga tao sa lungsod ang magdurusa, dahil papatayin silang lahat ng halimaw. Matapos magkasundo na magtulungan, tumayo ang dalawang koponan sa maulan na bubong, handang manghuli. Nag-concentrate si Su Qingying, at isang kumikinang na asul na bola ng enerhiya ang lumitaw sa kanyang kamay. Inanunsyo niyang natagpuan na niya ang nilalang, lumawak ang enerhiya ng orb, na nagpapakita ng lokasyon ng halimaw. Nakatago sa madilim at basang mga guho ng isang planta ng kemikal, kumakain ng kung ano ang napakapangit at maraming mata na nilalang na parang daga na tinatawag na Candle Night. Nabanggit sa file nito na gusto nito ang dilim, kahalumigmigan, at pagkain ng mga tao. Sa nakitang target, si Su Qingying ang nagbigay ng utos para magsimula ang joint operation. Matalas ang sentido ng nilalang, at agad itong tumingala, alam ang presensya nila. Tumalon nito palayo nang tumama ang isang pag-atake sa lupa kung saan ito naroroon. Sinabi ng isang miyembro ng Destroyer Squad na nakita sila ng target at inutusan ang koponan na bumuo. Ang mga miyembro ng squad ay kumilos sa hindi kapani-pani walang bilis. Ang kanilang mga balabal ay lumabo habang hinahabol nila ito. Pinalibutan nila ang nilalang mula sa lahat ng panig, at kasama ang kanilang biktima na nakulong, sabay silang sumigaw, na handang umatake. Ang isa sa mga miyembro ng Destroyer Squad ay sumugod, sumisigaw ng utos na umatake, tinamaan niya ng malakas ang nilalang, dahilan para bumagsak ito sa tumpok ng mga durog na bato. Ngunit sa halip na maging mahina, nagsimulang magbago ang katawan ng halimaw, ang likod nito ay pumuputok na may mga pulang sugat at itim na spike, sa isang galit na hiyaw. Ang galit na Candle Night ay lumaban, lumikha ng isang puyo ng tubig ng madilim na enerhiya. Si Su Qingying ay desperadong sumigaw para sa mga koponan na mag-ingat sa sound wave at umiwas. Ang kanyang babala ay isang sandali na huli na, isang malakas na sonic blast ang sumabog mula sa nilalang, na nagpapalipad pabalik sa mga miyembro ng squad. Ang pinuno ng Destroyer Squad ay itinapon mula sa rooftop, bumagsak sa kalye sa ibaba. Isang miyembro ng kanyang koponan ang sumugod sa kanyang tabi, itinulak ng pinuno ang sarili, bagbog ngunit buhay. Inamin niya na kung hindi siya bumalik sa huling segundo, nabalian na sana ang kanyang mga buto. Alam niyang nasa matinding panganib ang mga ito, kung mananatili pa ang nilalang sa lungsod, magdudulot ito ng malaking kapahamakan. Muling umikot ang labanan habang patuloy na nagbabago ang Candle Night. Lumaki ito ng malalaking pakpak na parang paniki at naglabas ng dagendong. Ang lalamunan nito ay kumikinang sa berdeng enerhiya. Pagkatapos ay nagbuga ito ng corrosive dark substance na pumuno sa hangin ng nakalalasong berdeng usok. Itinutok ng nilalang ang putok na ito sa lupa, sinusubukang tunawin ang kalye upang mabaon sa ilalim ng lupa at makatakas. Binalaan siya ng isa sa mga miyembro ng koponan ni Su Qingying na ang halimaw ay may corrosive dark power at anumang bagay na mahawakan nito ay masisira. Ipinaliwanag niya na ang kanilang koponan ay walang sapat na lakas upang labanan ito. Si Su Qingying, gayunpaman, ay nanatiling kalmado. Inutusan niya ang kanyang koponan na manatiling alerto at huwag guluhin ang pagbuo ng Destroyer Squad, na nagpapaalala sa kanila na ang kanilang pangunahing trabaho ay ang mang-alap ng impormasyon at tumulong sa diskarte. Samantala,
isang miyembro ng Destroyer Squad na may dalang punyal ang naghanda upang hampasin ang tumatakas na nilalang. Biglang kuminang mula sa dilim ang isang pares ng nagbabantang pulang mata. Ang may pakpak na Candle Knight ay lumundag pasulong, makitid na nakaiwas sa pag-atake ng isang miyembro ng Leaping Squad. Galit na galit, ang pinuno ng Destroyer Squad ay sumigaw sa kanyang koponan na huwag hayaang makatakas ang halimaw. Lumipad ang may pakpak na nilalang sa mga lansangan ng lungsod, hinabol ng mga nakabalabal na miyembro ng Ying Squad. Mula sa isang mataas na rooftop, nanood si Su Qingying at dalawa sa mga miyembro ng kanyang team. Bigla, naramdaman niya ang matinding pagtaas ng espiritual na enerhiya mula sa direksyon ng nilalang. Nang napagtanto niyang may importanteng mangyayari, inutusan niya ang kanyang team na manatili sa labas habang siya mismo ang sumunod dito. Ang paghabol ay humantong sa kanila sa isang malaki, madilim, abandonadong pabrika. Sa loob, sinabi ni Su Qingying na susuriin niya ang espiritual na enerhiya ng lugar. Napansin ng pinuno ng Destroyer Squad ang advanced na relo sa kanyang pulso. Kinumpirma niya na isa itong bagong device mula sa association, na nagpapaliwanag na ipinakita ng relo na ang antas ng enerhiya na ligtas na mahawakan ng isang squad ay 50. Ang pagbabasa ng Candle Knight ay 48 pa lang, biglang nagsimulang kumislap ang device sa kanyang pulso, ang pagbabasa ay lumampas sa 80. Sumigaw si Su Qingying na ang mga antas ng enerhiya ay nababaliw. Sa sandaling yon, isang napakalaking, anino na anyo na may kumikinang na berdeng mga mata ang lumitaw sa mga rafters sa itaas. Sila ay dinala sa isang bitag. Natatakot si Su Qingying na may higit sa isang nilalang sa pabrika. Bumungad sa likuran nila ang makulimlim at napakapangit na mukha ng isang bagong nilalang. Nataranta ang pinuno ng Destroyer Squad, sumigaw na kailangan nilang umatras kaagad. Sa pamumuno, iminungkahi ni Su Qingying ang isang tactical na pag-atres patungo sa pangunahing pinto upang pilitin ang nakatagong kaaway na magpakita ng sarili. Nagpaputok siya ng sabog ng enerhiya para mag-clear ng landas, sumisigaw na sumunod ang kanyang koponan. Ngunit bago sila makatakas, sumigaw siya sa sakit at bumagsak, ang kanyang mga sentido ay napuno ng isang hindi nakikitang lasong gas. Biglang natagpuan ni Su Qingying ang kanyang sarili na nag-iisa sa malawak na berdeng kadiliman ng pabrika. Tumawag siya sa kanyang team, ngunit walang sumasagot. Alam niyang malapit lang sila, ngunit dahil sa lason ay hindi nila siya maramdaman. Pagsasama-sama ng mga piraso, natanto niya ang buong bitag. Dinala sila ng Candle Knight sa pabrika na ito, na siyang teritoryo ng isang mas makapangyarihang nilalang, isang higanteng ahas na kanina pa niya mahinang naramdaman. Tila tinawag ng kanyang mga iniisip, ang malaki at nakabaluti na ulo ng isang malabong ahas na may kumikinang na berdeng mga mata ay bumungad sa kanya. Naunawaan na niya ngayon na hindi katulad ng simpleng dark power ng Candle Knight, ang itim na ambon ng nilalang na ito ay isang malakas na lason, at nilalanghap na nila ito mula nang dumating sila. Ang gas ay gumana ng tahimik, paralisado ang mga biktima nito habang inuubos ang kanilang espiritual na enerhiya. Ang paglaban sa likod ay mas mabilis na mauubos ang kanilang kapangyarihan, na humahantong sa tiyak na kamatayan. Pakiramdam niya ay halos wala na ang sarili niyang espiritual na enerhiya, at kung wala ito, alam niyang malapit na siyang maging isa pang biktima. Nang bumagsak siya sa sahig, nawala ang kanyang lakas, nawalan siya ng pag-asa sa nakakatakot na katalinuhan ng isang nilalang na nakikipaglaro lang sa kanila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniisip kung ito na ba ang katapusan. Habang natatalo sa sahig ng pabrika, nakita ni Su Qingying ang isang sinag ng liwanag na tumawid sa berdeng kadiliman sa itaas. Isang kurap ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Biglang sumabog ang kisame ng pabrika sa loob, at napuno ng nakakasilaw na liwanag ang silid. Nanlaki ang mga mata niya nang may bumaba mula sa pagsabog. Si Fang Yi yun, maganda siyang bumagsak sa mga durog na bato. Ang kanyang nakatalukbong na figura ay nakaharap sa kumikinang na butas sa kisame. Tumayo siya sa harap ng higanteng ahas, agad itong nakilala bilang isang madilim na katangiang nilalang. Nang walang babala, ang ahas ay umatake. Ang malalaking pangil nito ay nakatutok sa kanya. Kasabay nito, ang Candle Knight Monster ay sumabog mula sa mga anino, umaatake mula sa likuran. Naiwasan ni Fang Yi ang pag-atake ng ahas at nakaharap ang umuungol na parang daga na hayop. Sa pagsara ng dalawang nilalang, sa wakas ay naunawaan na niya ang buong bitag na kanyang napasok.
Sa isang nakakagulat na hakbang, hinayaan ni Fang Yi ang Candle Knight Monster na kumagat sa kanyang balikat. Habang tumutulo ang dugo, napansin niya ang kanilang nakakagulat na matalinong taktika, isang nilalang para sa pang-akit ng biktima, ang isa para sa pagpatay sa kanila. Tinuya niya ang halimaw na nakakapit sa kanya. Tinanong kung nasiyahan ba ito sa pagkagat ng mga tao. Bilang tugon, pinakawalan niya ang kanyang bagong kapangyarihan. Ang matingkad na asul na kidlat ay sumabog mula sa kanyang katawan habang hinahamon niya ang halimaw na tikman ang kanyang ari-arian ng kulog. Kasabay nito, nagpaputok siya ng napakalaking sinag ng gintong solar energy mula sa kanyang libreng kamay, na tumama sa humahangos na ahas. Ngayon ay natatakpan na ng dumadagundong na kuryente at wala na sa nakatulala na nilalang na daga. Ibinaling ni Fang Yi ang buong atensyon sa ahas, nagpakawala ng baha ng gintong apoy, habang hinahamon niya ito upang makita kung gaano kahusay nitong makayanan ang apoy.